ang pagkakaisa. Isa sa mga tanda ng pagkilos ng Diyos ay pakipagkaisa. Pakipagkaisa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pakipagkaisa ng Diyos at ng mga nananalig sa Diyos. Bahagi ho. Kaya maliwanag rin na division is an absence of God. Kaya may pagkabatak-batak kasi wala doon ang Diyos. May tunay lamang pagkakaisa sapagkat naroon ang Diyos. Maliwanag. Alam naman natin yung pagkakaisa nito ay medyo mas mabigat kasi yung pagkakaisa nito ay hindi pagkakaisa ng pagkapare-pareho. Kasi kailanman hindi tayo pwedeng maging kapareho ng Diyos. Tayo ay tao. May bahagi tayo na nakikibahagi sa pagka-Diyos. Pero hindi tayo kapareho ng Diyos. Kaya rin dito, binabagtas yung dalawang uri ng pagkakaisa. Unity in uniformity and unity in diversity. Parehong pagkakaisa. Pero yung tinutukoy ni Jesus dito ay hindi pwedeng maging unity in uniformity. Pwede siguro sabihin natin na nagkakaisa yan kasi pare-pareho ang damit. Pare-pareho ang buhok. Pero hindi yan ang unity na sinasabi na tanda ang presensya ng Diyos. Sapagkat sabi nga natin ay hindi yan ang sangayon na pagkakaisa na disenyo ng Diyos. Ang disenyo na ibinigay ng Diyos na pagkakaisa ay unity in diversity. Kasi kung unity in uniformity, lalabas tayo ng alin, pantheism. We become like God, yung kaisipan ng pantheism. Everything is God. Hindi. Ang atin ay pagkakaisa in diversity. Na may bahagi tayo ng pagkakaisa sa Diyos. Pero hindi tayo Diyos. Nakikibahagi lang tayo sa pakipagkaisa sa Diyos. Pero hinayaan niya na tayo ay manatiling tao. At yan ay kalooban niya sa pamagitan ng Diyos na naging tao, naging kabahagi ng Diyos ang natura ng pagkatao. Kaya pagkatao natin, kasi yung elemento ng pagkatao ay alin? Nagpapahayag ng individuality. Pagkakaisa. Magkaiba ka, magkaiba ako sa maraming pamamaraan. Pero pwede tayong magkaisa. Kasi yung tinatawag natin na pantheism,
Wala, talagang iisa, lahat ay Diyos. Nawawala yung iyong individualidad o individuality. Bahagi ho. At hanggang ngayon, may mga forma pa rin na ang kaisipan at pagkilos ay unity in uniformity. Kaya meron tayo communism. Yung kaisipan niya unity in uniformity. Meron din tayong tawagin natin ay dictatorship. Nang kaisipan rin yan ay unity in uniformity. Hindi ka pwedeng kaiba. Kapag naging kaiba ka, hindi ka na kaisa. Medyo mas mabigat kapag pinag-usapan natin unity in uniformity. Kaiba ka, pero ikaw ay kaisa. Hindi na hulugan na iba ka, hindi ka na pwedeng maging kaisa. Yung pagkakaisa ay hindi nababase sa pagkapare-pareho. May bagay na pwedeng magkapare-pareho, pero hindi inaalis ang iyong individuality, yung pagkakaiba mo. Pero ito yung pahayag ng pan. Doon na muna tayo sa pag-inilay na alin. Yung pagkakaisa. Pagkakataon. At sana yung, kasi yun yung maliwanag ng pagkilos ng Diyos. Kaya iwasan natin yung alin, yung divisiveness. Yung pagkanais na alin, magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay. Bagakataon na kung saan ay makita ko natin yung higit na pagkilala ng presensya ng Diyos. Na sana makita natin yung alin, yung pag susumikap na pagkakaisa. Hindi yung pag-anayos natin nagwawasak. Ngunit yung pagkakataon na bumubuo. At isa sa mga mahalagang elemento ng nabanggit ng pagkakaisa ay respeto. Hindi ho tayo pwedeng magkakaisa in diversity if we do not know how to respect the differences. Kasi bahagi yun, makilala natin ang pagkakaiba ng bawat isa. Pagkakataon. At kinakailangan i-respeto natin yung pagkakaiba ng bawat isa. Pagkakataon na kung saan as long as pero yun ang mahalagang makita ko natin. Sana matuto tayong rumespeto. Kasi yung kaisipan niya hindi ka katulad ko. Hindi ka kakampi. Aapak-apakan ka. Ay, wala doon ang Diyos. Kasi niyuyurakan mo ang kaibahan ng ibang tao. Hindi mo dapat gawing dahilan na yurakan mo ang pagkatao o ng pagkakanya ng isang bagay simply because kaiba siya sa iyo. Bahagi ko yun na kinakailangan natin. Kaya sana makita ko natin, mapanghawakan natin yung alin,
yung respeto. Kasi kapag pinag-usapan natin yung pagkakaisa, hindi talaga natin makakamit yun. Sinisimula natin yung alin, yung pagrespeto, yung gawa ng alin, pagkakaiba. Ano? Hindi mo kinakailangan pareho tayo. Pwede tayo magkaiba at pwede tayong magkaisa. Pero yun ay una tingin sa lahat, pagrespeto sa kakaiba ng isa. At yun din yung nais na ipaiwanig ng Pumay Kapal. So makita ko natin na yung pagkilala kay Jesus, this is a Jewish community. So, well, lalong-lalo na ng panahon na yun. Anything that is different from being Jew is under suspicion. Hindi ka Hudyo. Ayun, bahagi yun na under suspicion. Pero hindi na lugar na kinakailangan i-disrespect ka. Ganon din sa atin. Ito yung challenge ng bawat komunidad na makita ko natin na kahit na sa gitna ng ating pagkakaiba, isa sa mga masasabi natin na dapat natin pagkaisahan ni alin, respect. Respect. Irespeto natin yung pagkakaiba ng bawat isa. At yun, siyempre, kapag sinabi natin ang respect, ay hindi kasama ang violence. Kasi we have to respect one another. Kahit na sa gitna ng ating pagkakaiba. Iba't iba mang sekta yan, iba't iba mang tao yan, iba't iba man ang katatayuan sa buhay, iba't iba man ang pag-iisip, ideolohiya, pananampalataya. Pero kinakailangan na hindi mo kinakailangan maniwala katulad ng paniniwala nila. At hindi ka rin kinakailangan maniwala katulad ng paniniwala. Pag una muna yan, marunong rumispeto. No? Marunong rumispeto. Nawa, yun ang kinakailangan natin na ituro ko minsan ni alin. Yung kaisipan natin, ako kailangan mong respeto. Pero seldan na ini-insist natin sa ating sarili na irespeto din natin sila. Gusto natin tayo lang i-respeto. Hindi. Kinakailangan niya din. I-respeto din natin yung iba. Pagkakataon, ang tawag na doon niya din, mutual respect. Pero isa ko sa bagay, pundasyon, mahalagang pundasyon ng pagkakaisa ay marunong rumispeto. So bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay nawa po ay maging bahagi ng ating higit na pagkilala. Kahit na yung problema ng anumang problema ng sigalon na nakikita natin, gawa ng pagkakaiba, yung kasi kumisan na, hindi ka namin katulad, dapat maging katulad ka namin. Hindi. Bahagi yun. Sapagkat alam naman natin, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay isang Diyos. Pero ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo. The mystery of the Holy Trinity is based on unity in diversity. Maunawaan lamang natin yan, una tingin sa lahat, kung paano natin naiintindihan ang respeto.